Alam nating ang psikolohiya ay ang scientific na pag-aaral ng isip at pag-uugali. Walang mali sa ganitong pagkakaintindi, ngunit hindi may pagkakaila na ang pananaw ng karamihan sa psikolohiya ay banyaga. Sa kasalukuyan, nauuso sa henerasyon natin ang therapy speak at individualistang pag-iisip. Pinaniniwalaan ng iba na sinasaklawan ng Western psychology ang pag-iisip natin bilang Pilipino. Ngunit paano kung sinabi kong may klase ng psikolohiyang tailored para sa Pilipino? Ako si Jean Ocampo at ito ang Psikolohiyang Pilipino o Filipino Psychology, a legacy of Virgilio G. Enriquez. Narito si Lian Tungkab at Bridget Cardel para sa overview at kasaysayan ng Psikolohiyang Pilipino. Nagmula ang Psikolohiyang Pilipino sa karanasan at pag-iisip na Pilipino. Nakabase ito sa pagsusuri ng makasaysayan at sosyo-kultural na katotohanan, pagintindi ng lokal na wika, at pagpapaliwanag sa mga ito mula sa pananaw ng pangkaraniwang Pilipino. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, lumaganap ang westernization sa mga teorya at metodolohiya sa pagtuturo ng psikolohiya sa mga Pilipino. Maraming Pilipinong eskolar noong 1960s ang nakapansing kulang ang western-oriented na psikolohiya. Ngunit walang nagsumikap na tanggihan ito hanggang sa 1970s ay bumalik si Virgilio Enriquez mula sa Northwestern University at kanyang sinimulan ang konsepto ng psikolohiyang Pilipino kasama si Dr. Alfredo V. Lagmay. Sa kanilang pananaliksik, natuklasan ang mga konseptong Pilipino at pinaunlad ng Pilipinong pag-iisip. Ito ang naging batayan sa pagsusulat ng bibliografiya tungkol sa psikolohiyang Pilipino. Noong 1975, si Virgilio Enriquez ay umupo bilang tagapangulo ng unang pambansang komperensya sa Psikolohiyang Pilipino kung saan opisyal na nailarawan ang mga ideya at konsepto ng psikolohiyang Pilipino. Ang psikolohiyang Pilipino ay nakaangkla sa kaisipan at karanasang Pilipino mula sa pananaw na Pilipino. Matagal nang sinusuri ang pag-uugaling Pilipino ayon sa mga teoryang Western. Pero ang mga teoryang ito ay nagmumula sa pananaw ng kulturang hindi atin. Kung kaya't ang Western na pagtingin sa Pilipinong pag-uugali ay hindi tumpak, baluktot kumbaga. Hindi na bago ang pag-aalinlangan sa paggamit ng Western models sa mga third world country. Ang karanasang Pilipino ay patunay na hindi sakop ng Western psychology ang mga katangian ng mga kulturang Asyano. Dahil dito ay naging layunin ng psikolohiyang Pilipino ang mag-ambag sa psikolohiyang para sa lahat. Idinidiin ng psikolohiyang Pilipino ang pagtaguyod ng pambansang pagkakakilanlan, kamalayan at pakikilahok sa lipunan. Maaari itong mailapat ng maayos sa kalusugan, agrikultura, sining, mass media, relihiyon at iba pang larangan ng pang-araw-araw na pamumuhay, sapagkat ito ay tunay na makabuluhan. Si Virgilio Gaspar Enriquez ay kilala rin bilang ama ng psikolohiyang Pilipino. Siya ay isinilang sa probinsya ng Bulacan. Sinanay siya ng kanyang ama na sumulat at makipagdiskusyon sa kanya sa wikang Filipino mula noong siya ay bata pa lamang. Noong 1963, nagsimula siyang magturo sa Universidad ng Pilipinas at mula doon ay nagsimula ang kanyang paglalakbay sa larangan ng psikolohiya. Noong 1966 ay nagtungo siya sa Estados Unidos upang mag-aral sa master's degree at kalaunan ay kumuha ng doctorate degree sa psikolohiya sa Northwestern University sa Evanston, Illinois. Bumalik si Enriquez sa Pilipinas taong 1971. Dala ang maraming kaalaman mula sa kanluran. Ngunit hindi niya ito ipinilit sa kanyang kapwa Pilipino at sa kanyang mga estudyante. Sa pagiging tagapangulo ng Kagawaran ng Psikolohiya mula 1977 hanggang 1982, naging mabisang leader si Enriquez. Hindi lamang siya kilala sa kanyang maraming akda tungkol sa pambansang psikolohiya, personalidad ng Pilipino, psikolohiya ng wika at politika, filosofiya, cross-cultural na psikolohiya at Pilipinolohiya, kundi sa kanyang pagtaguyod ng diwang makatao at makapilipino sa kanyang mga gawain. Bilang mahusay na scholar at mananaliksik, si Virgilio G. Enriquez ay nakatanggap ng maraming parangal noong siya ay nabubuhay pa. Mga fellowship, scholarship, pagkilala sa Pilipinas maging sa international. Itatangi ang psikolohiyang Pilipino mula sa psikolohiya sa Pilipinas na anyo ng psikolohiya sa konteksto ng Pilipinas.
at sa sikolohiya ng mga Pilipino na nagmula sa teorya tungkol sa psikolohikal na katangian ng Pilipino mula man sa lokal o dayuhang pananaw. Ang psikolohiyang Pilipino ay nagsasaalang-alang sa pag-aaral ng kalooban at kamalayan, ulirat, isip, diwa at kaluluwa na siya pag-aaral sa budhi. Ang apat na pilyasyon ng psikolohiyang Pilipino. Ang una ay ang psikolohiyang akademiko-siyentipiko. Ito ang Alemanyang psikolohiyang siyentipiko at ang pagpasok ng Amerikanong psikolohiya sa mga universidad ng Pilipinas. Ang ikalawa ay ang psikolohiyang akademiko-pilosopikal. Ito ang pag-aaral ng psikolohiya bilang aspeto ng filosofiya. Ang ikatlo ay ang psikolohiyang katubo. Kinabibilangan ng katutubong psikolohiya, psikolohiya ng mga Pilipino, at ang paggamit ng mga Pilipino sa psikolohiya. Ang pang-apat ay ang sistemang psikomedikal at relihiyon. Nagpapasalin-salin ng mga katutubong pamamaraan ng panggagamot at ipinaliliwanag sa kontekstong relihiyon. Hinihikayat ng psikolohiyang Pilipino ang cross-indigenous, multi-method at multi-language approach. Ang psikolohiyang Pilipino ay lumalaban sa psikolohiyang kolonyal at mapagsamantala. Sa psychological practice, hinihikayat ang conceptualization ng psychological practice sa Pilipinong konteksto. Ang halimbawa nito ay ang livelihood psychology at health psychology. Kinabibilangan din nito ang mga katutubong gawi, ang mga kilosang relihiyoso pampolitika at psikolohiyang pangkomunidad. Sa usaping science humanism, mayroong kinabibilangan ng psikolohiyang Pilipino ang scientific at humanistic approach. Pinaiiral nito ang psikolohiya bilang sining. Sa isyu ng mentalism, behaviorism, hindi idinidiin ang individual na karanasan. Binibigyang halaga ang kolektibong karanasan, nagbubuklod ng kasaysayan. Hindi malaki ang isyu ng analysis wholeness. Ito ay nasa panig ng analysis na may kinikilingang kabuuan. Tinanggal ang kanluraning pananaw sa pagdating sa praktika. Pinasok ang health psychology, livelihood psychology, rural psychology, psychology of the arts at iba pa. Ito ay pinagyaman ng iba't ibang larangan upang mas mapalapit sa mga Pilipino. Ang Pilipinong pagkatao'y inaaral ng maraming dayuhan. Ang mga ekspertong ito'y mayroong bersyon ng Filipino values na naipasa henerasyon sa henerasyon. Kaya naman nagpapatuloy ang baluktot at walang katumpakang larawan ng Pilipino. Rethinking Filipino Values. Bahala na. Sa kanluraning konteksto, ang pag-uugaling Pilipino ng pagtanggap sa pagdurusa. Ito ay ang pag-iwas sa personal na responsibilidad. Sa psikolohiyang Pilipino naman, determination and risk-taking. Hindi ibig sabihin ay hindi nakikibo ang nagsabi ng bahala na. Sinasabi ito upang ihanda ang sarili na harapin ang mahirap na sitwasyon. Ang hiya sa kanluraning konteksto ay sinalin bilang shame o uncomfortable feeling that accompanies awareness of being in socially unacceptable position or performing a socially unacceptable action. Ayon kay Andres, hiya is an ingredient in why Filipinos overspend during fiestas in order to please their visitors. Sa psikolohiyang Pilipino naman, may iba't ibang kahulugan depende sa paggamit ang hiya. Sa iba't ibang anyo, maaari maging positibo o negatibo depende sa konteksto. Ang mas maangkop na pagsasalim nito sa Ingles ay sense of propriety. Utang na loob. Sa kanluraning konteksto, ayon kay Kaut, ito ay ang debt of gratitude. Ayon kay Andres, the principle of reciprocity incurred when an individual helps another. The person helped then feels an obligation to repay the debt in the future when the helper himself is in need of aid. Or he may repay his debt by sending gifts. It is often not clear when a debt has been fully paid, so that the relationship becomes an ongoing one. Ayon kay Hollensteiner, napipilitan ang person helped na ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabalik ng pabor sa helper. Pero ayon sa psikolohiyang Pilipino, ang utang na loob ay nangangahulugang pasasalamat o pagkakaisa. Hindi ito isang pasanin o debt dahil mayroon laging pagkakataon na maibalik ang isang pabor. Ito ay isang bahagi ng interpersonal na ugnayan ng mga Pilipino. Pagkikisama versus pagkikipagkapwa.
Sa kanluraning konteksto, ito ay ang pananatili ng smooth interpersonal relations sa pamamagitan ng pagsunod sa desisyon ng karamihan. Sa psikolohiyang Pilipino, ang konsepto ng kapwa or shared identity ang puso ng panlipunang psikolohiyang Pilipino at ng mga pagpapahalagang Pilipino. Pinakamahalaga ang pagkikipagkapwa sa mga Pilipino na nangangahulugang pagtrato sa iba bilang kapwa-tao. Ang dalawang kategorya ng kapwa ay ang ibang tao at ang hindi ibang tao. Inilalagay ka sa kategoryang magtatakda ng antas ng interaksyon na ipapakita sa iyo. Ang mga batayan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao ay mahalagang aspeto ng buhay panlipunan. Ang pagsusuri sa pakikipag-ugnayang panlipunan sa Pilipinas ay nakaukit sa wika kung saan ay ipapakita ang ating pananaw sa mundo at sa pagkakatao. Ang wikang Filipino ay nagbibigay ng mga konseptong nagkakaiba sa ilang antas pamamaraan ng pakikipag-ugnayang panlipunan. Tinukoy ni Santiago at Enriquez ang 8 naturang antas. Una, pakikitungo o transaction or civility with. Ikalawa, pakikisalamuha o interaction with. Ikatlo, pakikilahok o joining or participating with. Ikaapat, pakikibagay o in conformity with or in accord with. Ikalima, pakikisama o being along with. Ikaanim, pakikipagpalagayan o pakikipagpalagayan loob o being in rapport or understanding or acceptance of. Ikapito, pakikisangkot or getting involved. At ang ikawalo, pakikiisa or being along with. Ang mga antas ng interpersonal na relasyon ay nagkakaiba hindi lamang sa konsepto kundi pati na rin sa pag-uugali. Tinalakay ni Santiago ang 5 antas ng pag-uugali. Ibang tao o outsider. Ito ang category levels nito. Una, pakikitungo o level of amenities. Pangalawa, pakikibagay o level of conforming. At ikatlo, pakikisama o level of adjusting. Ito naman sa mga hindi ibang tao o one of us. Ang category levels ito ay pakikipagpalagayan loob o level of mutual trust. Ikalawa, pakikiisa o level of fusion, oneness and full trust. Ang mga nabanggit ay ebidensya na ang domain ng interpersonal na relasyon ay malusog at elaborate sa wikang Filipino. Bukod dito, ang sinumang naghahanap ng isang pangunahing konsepto na makakatulong sa pagpapaliwanag ng interpersonal pag-uugali ng Filipino ay hindi maaaring hindi makasalubong ang konsepto ng kapwa. Ito ang tanging konsepto na sumasaklaw sa kategorya ng ibang tao at hindi ibang tao. Tinatanggap ng pakikipagkapwa ang 2 kategorya. Karaniwang binibigay ng mga diksyonaryong Filipino-English ang salitang both at fellow being bilang mga pagsasalin ng kapwa. Gayunpaman, kapag tanungin kung ano ang pinakamalapit na katumbas sa Ingles ng kapwa, isang salita na karaniwang pumapasok sa isip ay ang salitang others. Ang salitang Filipino na kapwa ay ibang-iba dito. Ang kapwa ay ang pagkakaisa ng self at others. Sa Ingles, ang salitang others ay ginagamit bilang kabaligtaran ng self at ipinapahiwatig na hiwalay ang pagkilala sa sarili. Sa kabila, ang kapwa ay iisang pagkilala. Ang konsepto ng pakikipagkapwa ay mayroong psikolohikal at pilosopikal na kahalagahan. Ang pagtutunguhan ay isa pang terminong maaaring gamitin upang tumukoy sa lahat ng antas ng pakikipag-ugnayan, ngunit ang terminong pakikipagkapwa lamang ang maaaring gamitin para sa pagpapahiwatig ng ideya, halaga o paninindigan na mahalaga sa mga Pilipino. Bukod dito, ang pagtutunguhan ay nagpapahiwatig din ng mababaw na antas ng pakikipag-ugnayan, habang ang pakikipagkapwa ay tumutukoy sa pagkatao sa pinakamataas na antas. Nagkakaroon ng kapwa ang tao hindi dahil sa pagkilala sa katayuang ibinigay sa kanya bilang kapwa, kundi dahil sa kanyang awareness na meron siyang shared identity. Ang ako at ang iba sa akin ay iisa lamang sa psikolohiya ng kapwa. Hindi ako iba sa aking kapwa. Kapag iniisip na ng ako na iba siya sa kanyang kapwa, itinatanggi niya ang katayuan ng iba bilang kapwa. Dahil sa kahalagahan ng kapwa, ang wikang Filipino ay may 2 panghalip para sa Ingles na we. Tayo
bilang inklusibong we at kami bilang eksklusibong we. Sa kita, kasama ang nakikinig at sa kami, hindi kasama ang nakikinig. Ang mga konseptong katutubo sa mga Pilipino ay not necessarily unique sa Pilipinas, ngunit mayroon itong mga tiyak na kahulugang mas malapit sa karanasang Pilipino. Pakikisama o pagkikipagkapwa. Sa mga makalumang pag-aaral sa mga pagpapahalagang Pilipino, mayroon daw 3 evil na karakter sa relasyong interpersonal sa Pilipinas. Ito ang una, the walang pakikisama. One inept at the level of adjustment. Pangalawa, the walang hiya. One who lacks a sense of propriety. Pangatlo, the walang utang na loob. One who lacks adeptness in reciprocating by way of gratitude. Sa Design and Counter-Consciousness, ayon kay Constantino, ang mga social scientists daw na hinihiwalay ang pagkikisama mula sa pagkikitungo, pagkikibagay, pagkikisalamuha, pagkikipaglagayang loob at pagkikiisa at saka ito iniaangat bilang mas lamang para sa interes ng mga mayayaman, ay sumusunod sa Western na pagtingin kung kaya't negatibo ang pagtingin nila sa protesta. Hindi pakikisama ang pinahahalagahan kundi ang pagkikipagkapwa bilang pinaninindigan ng mga Pilipino. Sabihin nga nating value ang pakikisama, hindi nga klaro kung pinahahalagahan ito. Paano maipapaliwanag yung mga ayaw makisama? Paano kung ayaw makilahok ng tao sa korupsyon? Hindi na ba siya marunong makisama? Kung wala siyang paki sa pagiging sunod-sunuran, kung wala siyang paki sa Western na pananaw, di wala siyang pakikisama? Sa isa pang artikulo, idiniin na pagkikipagkapwa ang pinahahalagahan ng mga Pilipino. Hindi ang pagkikisama. Hindi magiging masaya ang isang barkada kapag wala kang pagkikisama. Pero mas lalong hindi tanggap ng lipunang Pilipino ang wala siyang kapwa-tao. Ang pagkikipagkapwa ay parehas na pinaninindigan at pinahahalagahan. Nakapaloob dito ang lahat ng antas ng pagkikipag-ugnayan. Ang pagkikisama ay uri ng pagkikipagkapwa pero hindi uri ng pagkikisama ang pagkikipagkapwa. Kung tutuusin nga, mas malapit ang pagkikisama sa pagkikisalamuha kaysa sa pagkikipagkapwa. Ang pagkikipagkapwa ay malalim. Dito tinatanggap mo ang iyong kasama bilang kapantay. Siguro hindi kasing taas ng posisyon ng clerk sa office yung posisyon ng company president, pero sinasabi sa Pilipinong pag-uugali na dapat nilang tratuhin ang isa't isa bilang kapwa-tao. Isinasaalang-alang ang dignidad ng kapwa. Dapat tandaan na ang Pilipino ay hindi laging pumapayag. Marunong siyang lumaban kahit na para bang wala na siyang lakas. Alam niya ang kahulugan ng pagtutulungan at sama-samang pagkilos. Alam niya na ang pagkikibaka ay isang wastong aspeto ng pagkikipagkapwa sa harap ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Kung mahirap maging tao, lalong mahirap ang makipagkapwa-tao. Bahagi ng ating pakikisalamuha ang pakikiramdam na nangangahulugang pagiging sensitibo sa kausap. Kapaki-pakinabang ang pakikiramdam sa pananaliksik sa kanayunan. Kung ikaw ay may pakikiramdam, malalaman mo sa tono ng boses ng kausap mo kung saan-ayon ba talaga sila na makilahok sa iyong pananaliksik. Ang Pilipino ay indirect pagdating sa verbal exchange, kung kaya't mas expressive ang body language at tono ng boses pagdating sa pakikisalamuha. Para sa mga Pilipino, ito na ang kinalakihan at nakasanayan. Sa katotohanan, ang dayuhan o ang westernized na Pilipino ay madaling mawala ng pasensya sa ganitong paraan ng komunikasyon. Nagiging isang malaking hamon para sa mga di-Pilipino ang unawain ang komunikasyong Pilipino sa labas ng verbal communication. Ang pag-uugaling Pilipino ay may katangiang internality, externality. Halimbawa, may 2 salita para sa honor, puri at dangal. Ang puri ay karangalan na maaaring makuha sa palakpak, kaya't external. Ang dangal ay ang sariling halaga, ugali, tagumpay at galing. Nasa loob ito ng tao. Kaya kahit mahirap ang isang tao, kung mabuti siya at marangal sa kanyang trabaho, mayroon siyang dangal. The Great Cultural Divide. Sa isang panig ng cultural divide ay ang mass-oriented na pamumuhay.
tumatangkilik ng comics at telenovela. Sa kabilang panig ay ang elitistang mababa ang tingin sa kabilang bahagi ng pagkakahati. Ang Great Cultural Divide ay iniwan ni Enriquez para sa akademiko at karaniwang tao. Si Enriquez ay lumikha ng panukat ng ugali at pagkatao o kilala bilang PUP. Bagaman ang pagsusuri ng kaisipang psikolohikal ay mula sa kanluran, ang nilalaman ng PUP ay nagmula sa pag-unawa sa kulturang Pilipino. Napuna ang dalawang suliranin sa mga psikolohikal na panukat noong dekada 70 at 80, ang hindi kaangkopan ng mga dayuhang panukat at ang kakulangan ng mga lokal na panukat. Sumikat ang edukasyonal na psikolohiya noong dekada 50 at ang projective personality testing naman noong 1960s. Noong dekada 70, nagkaroon ng mga pagsusuri sa pagiging malikhain sa pananaw sa sarili at personality testing sa kabataang Pilipino naman noong 1980s. Noong dekada 90, lumabas ang mga panukat ng mga katangiang Pilipino. Nangunguna ang panukat ng ugali at pagkatao ni Enriquez bilang instrumentong pagsusuri ng personalidad ng Pilipino na sensitibo sa kultura. Sa paghahanap ng angkop na pamamaraan ng pananaliksik na katutubo sa karanasang Pilipino, nakasanayan ng mga Pilipinong eskolar ang pananaw sa pamamagitan ng pagkapakapa o ang pagdiskarte na tugunan ang mga panlipunang siyentipikong pagsisiyasat nang wala pang naka-establish na teorya. Ang pagkapakapa ay ang pagsisiyasat sa kultural na datos na hindi pa sistematiko upang makabuo ng kaayusan, angkop na kahulugan at direksyon para sa pananaliksik. Mayroong 5 pangunahing gabay na nauugnay sa paggamit ng katutubong pananaw at ng katutubong paraan ng pananaliksik. Una ay ang antas ng interaksyon o relasyon na umiiral sa mananaliksik at ng sinasaliksik ay mayroong impluwensya sa kalidad ng mga datos na makukuha. Pangalawa, ang mga kalahok sa pananaliksik ay dapat tinatrato ng mga mananaliksik bilang kapantay, kundi nakatataas. Kailangan silang ituring bilang kapwa-tao, hindi parang guinea pig or lab rat na ang tanging tungkulin ay ang pagkuhanan ng datos. Pangatlo, dapat ay mas inuuna ang kapakanan ng mga kalahok sa pananaliksik kaysa sa mga datos na nakukuha mula sa kanila. Ang layunin ng pananaliksik ay pag-unawa ng hindi pinagsasamantalahan ang mismong mga tao mula sa kung kanino sumisibol ang pagkaunawang ito. Ang pangunahing etikal na responsibilidad ng mananaliksik ay para sa mga taong sinasaliksik, hindi ang kanilang institusyon o pinagkukuhanan ng pondo. Ika-4, ang paraan na ginagamit sa isang pananaliksik ay dapat pinipili batay sa kaangkupan sa populasyon at hindi sa pagiging sophisticated ng isang method. Ito ay dapat ginagawa upang umangkop sa mga umiiral na pamantayan sa kulturang sinasaliksik. At ika-5, ang wika ng mga sinasaliksik o kalahok sa pananaliksik ang dapat na maging wika ng pananaliksik. Kung ito ay hindi posible, dapat humingi ng tulong mula sa mga lokal na mananaliksik. Sa sariling wika kasi tunay na maipapahayag ng isang tao ang kanyang kaloob-loobang damdamin, ideya, pananaw at mga saloobin. Impact on the teaching of psychology in the Philippines. Ipinakilala ni Lagmay ang ideya ng pagtuturo ng psikolohiya sa Filipino noong First Quarter Storm, panahon ng pambansang kamulatan sa Pilipinas. Dahil dito nagsimula ang pagsusuri at pagsasanay sa pagsasalin ng mga materyales sa psikolohiya sa Filipino at lumitaw ang konsepto ng psikolohiyang Pilipino. Bagaman may pag-aalilangan noong una, naging komportable na ang mga mag-aaral sa pag-aaral sa Filipino. At ngayon, mas maraming klase ang isinasagawa sa Filipino. Ito ay nagdudulot ng maraming benepisyo tulad ng mas magaan na atmosfera sa klase, mas mataas na kumpiyansa ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang sarili, pagkilala sa mga konsepto ng mga lokal na kultura, at pag-unawa na ang psikolohiya ay dapat makipag-ugma sa buhay ng mga tao. Itinatag ni Enriquez ang psikolohiyang Pilipino bilang isang kurso noong 1978 na naging pangunahing aspeto ng disiplina ng psikolohiya sa UP. Sa mga pag-aaral sa graduate level, wikang Filipino ang ginagamit at nagsulat ng mga thesis sa Filipino ang ilang mga mag-aaral. Ang kurso ay naging pangunahing bahagi ng PhD program sa UP Department of Psychology.
Bilang resulta ng mga pagsusuri at pagsasanay na ito, lumabas ang ilang mahalagang aklat tulad ng Psikolohiyang Pilipino, Teorya, Metodo at Gamit, Psikolohiyang Pilipino, Issue, Pananaw. Ang pagsasanay sa Psikolohiyang Pilipino ay nagpatuloy hanggang sa pagtatagumpay nito sa mga akademikong programa sa UP, kung saan ang Psikolohiyang Pilipino ay pangunahing bahagi. Inilapat ang Psikolohiyang Pilipino sa paggamit ng wikang Filipino sa mga komperensya sa psikolohiya. Ito ay naging inspirasyon sa mass media na gumamit ng Filipino sa mga kaganapang mahalaga sa kultura ng Pilipinas. Sumikat ang pag-imbita sa mga Pilipinong psikologo sa mga talk show upang magbigay pananaw sa kahalagahan ng Psikolohiyang Pilipino. Nakapagbigay din ng psikolohikal na tulong sa kabataan na mahirap ang kalagayan. Nanguna si Protasio Marcelino sa programang pangunahing nakatuon sa intervention sa crisis sa pamamagitan ng paggamot at rehabilitation sa mga batang may trauma. Inilapat nito ang Psikolohiyang Pilipino sa pamamagitan ng pagtingin sa problema ng mga bata sa antas na nakatuon sa mga partikular na pangangailangan ng individual na bata at sa antas na nagbibigay diin sa politikal na ugat ng mga problema. Ang Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino or PSSP ay naglalayong itaguyod ang kaisipang Pilipino. Idinaraos ito upang suportahan ang pambansang pananaw. Ang mga kumperensya at seminar na pinangunahan ni Enriquez ay nagbunga ng saganang impormasyong ibinabahagi sa mga eskolar. Siya ang dahilan sa pagtatag ng mga organisasyon sa mga espesyalisadong larangan. The spread of Psikolohiyang Pilipino outside the Philippines. Naimpluwensyahan ni Enriquez ang mga scholar sa ibang bansa na pagtuunan ng pansin ang Psikolohiyang Pilipino, kung kaya't nabuo ang mga organisasyon na sumusuporta sa mga layunin na ito. Noong dekada 70-80, dumami ang mga organisasyong ito sa Estados Unidos, Japan, Malaysia, Thailand at Hong Kong. Umako naman tayo sa debate sa Psikolohiyang Pilipino. Una ay ang debating inisyatiba ni Jose Salazar. Binigyan din ni Salazar ang pangangailangan ng isang socio-historical na perspektiba sa pag-unawa sa psikolohiyan ng Pilipino. Mula sa pagsusuri ni Salazar sa Filipino-Americans. Pinunan ni Salazar si Enriquez para isama ang pagsusuri sa Filipino-American sa Psikolohiyang Pilipino. Itinuring na hindi lehitimong tagapagpataguyod ng kultura ang Filipino-Americans dahil ipinanganak sila sa US. Kulang sa karanasan sa kulturang Pilipino at may limitadong kaalaman sa wika ng Pilipinas. Ang tugon ni Enriquez, itinanggi ni Enriquez ang pagsusuri ni Salazar. May mga bahagi raw ng kanilang pagkakakilanlan at karanasan sa kultura ng Pilipino pa rin. Tinatawag na reactionary ethnocentrism ang posisyon ni Salazar. Tugon naman ni Protasio Marcelino, ang mga Filipino-Americans ay kapwa Pilipino at Amerikano na may iba't ibang karanasan sa kulturang lumaki sa Amerika. Maaaring ituring na may mga bahagi sila ng kulturang Pilipino dahil ang kanilang mga magulang ay Pilipino. Analysis ni Madeline Avila Santamaria. Iniisa-isa ang mga pagkakaiba sa kanilang pananaw, lalo na sa larangan ng psikolohiya, kultura at universality ng psikolohiya. Pagdating sa psikolohiya at kultura, ipinunto ni Salazar ang pangangailangan ng tradisyon ng psikolohiya sa kultura ng Pilipinas para magkaroon ng psikolohiyang Pilipino. Ngunit pinaniniwalaan ni Enriquez na ang psikolohiyang Pilipino ay umiiral hanggat may mga Pilipino at pinahahalagahan ang pag-unawa sa mga pag-uugali, paniniwala at gawaing Pilipino. Universalidad ng psikolohiya. Naniniwala si Salazar na sapat ang kasaysayan at tradisyon ng isang kultura upang makatulong sa universalidad ng psikolohiya. Sinabi ni Enriquez na mahalaga ang pag-unawa sa mga karanasan ng iba't ibang kultura bago makatulong sa universalidad ng kaalaman sa psikolohiya. Kontinuidad ng pananaw. Inirerekomenda ni Avila Santamaria na tignan ang pagkakaiba ng pananaw ni Salazar at Enriquez bilang isang kontinuidad. Ang emic o subjective na pamantayan ni Salazar at ethic o objective na pamantayan ni Enriquez kapag pinagsama ay naglalagay sa landas tungo sa pagsasanib ng kaalaman sa psikolohiya. Ayon sa kritisismo ni Roberto Tanco, ito ay nagdududa sa metodolohiya,
praktika at pilosopiya ng sikolohiyang Pilipino. Ayon naman sa kritisismo ni Silvia Estrada Claudio, kritikal sa pag-aakalang ang mga katutubong elemento at konsepto ay likas sa isang kultura. Ipinaglalaban ang isang kritikal na perspektiba sa kultura at psikolohiya na tumitingin sa mga dimensyon ng kapangyarihan at kung paano ito nakakaapekto sa pagpapahayag ng mga konsepto at teorya sa psikolohiya. Sa mga bagong ambag sa pananaliksik, si Grace Orteza ay nag-ambag sa masusing pag-unawa ng pakikipagkwentuhan na kalakip ng pangunahing konsepto ng kapwa ni Enriquez. Si Juan John La Peña ay bumuo ng isang bagong balangkas para sa pamumuno sa mga Pilipino sa grassroots o mga Pilipinong katutubo sa bansa. Patuloy sa kasalukuyan ang mga debate, ngunit wala pang malinaw na solusyon. Pero ang psikolohiyang Pilipino ay nananatiling buhay, nagbibigay inspirasyon sa mga eskolar mula sa iba't ibang pananaw, at nagbibigay ng bagong kahulugan sa pag-unlad, hindi lamang ng psikolohiyang Pilipino, kundi pati na rin sa mas malawak na diskurso. Sikolohiyang Pilipino in the realm of universal and world psychology. Nabanggit na ang sikolohiyang Pilipino ay itinuturing na hakbang tungo sa pagbuo ng isang tunay na universal na sikolohiya. Tinatanggap ng sikolohiyang Pilipino ang siyentipikong katangian ng sikolohiya, ngunit kinukwestiyon ang mistulang pangkalahatan nito. Sa kasamaang palad, ang sikolohiya ay malayo pa rin sa layuning iyon, sa kabila ng mahigit 1 taon na siyentipikong pananaliksik. Iginiit ni Enriquez na dapat gamitin ang mga alternatibong pananaw mula sa mga non-Western na sikolohiya. Ang kasaysayan ng sikolohiya ay dapat baguhin ng may angkop na pagsasaalang-alang sa karanasan at pananaw na Asyano. Sinusubukan ng sikolohiyang Pilipino ang tumuklas ng universal na pamamaraan sa pamamagitan ng mga cross-indigenous perspectives. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay kailangang isantabi at baliwalain ng isang tao ang mga tiyak na aspeto na nauugnay sa kanyang kultura. Sa pamamagitan ng katutubong konsepto, ang sikolohiyang Pilipino ay nag-aambag sa universal na sikolohiya na kabatay sa mga prinsipyo ng pagkakaiba at pagkakapantay-pantay. Ang pagsisikap na maunawaan at matuklasan ang sariling katangiang sikolohiya ng iba't ibang kultura ay maituturing na kontribusyon sa universal na sikolohiya. Tunay na masasabing matagal nang sinimula ng sikolohiyang Pilipino ang prosesong iyon sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagpapaliwanag ng mga bagong konsepto at pamamaraang itinuturing na makabuluhan hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao.